Ang mundo ay puno ng hindi maipaliwanag na mga bagay at kayamanan na marami sa mga ito ay nagmula sa daan-daang libo at kahit milyon-milyong taon. Na ang ilan sa mga ito ay hindi pa rin natatagpuan magpahanggang ngayon, ang mga nakakamanghang kwento nito ay nag-iiwan ng isang malaking katanungan sa lahat kung bakit ito nawala sa kasaysayan ng mundo. Mula sa isang sagradong tasa na pinaniniwalaang minsang ginamit ni Hesukristo hanggang sa nawawalang Ark of the Covenant na may lamang 10 utos ng Panginoon na nakaukit sa bato, hanggang sa nakakamangha mga itlog na gawa sa mga mamahaling bagay. Isa lamang sa mga ito sa ating tampok ngayon sa 10 pinakanawawalang importanteng mga bagay sa kasaysayan ng ating mundo. Number 1. The Lost Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant ay isang biblical relic na gawa sa kahoy na nababalutan ng ginto. Sinasabing naglalaman ng 2 stone tablets na may nakaukit na 10 utos at isang tungkod na minsang dala ng kapatid ni Moises na si Aaron at isang palayok na naglalaman ng mana, na isang sangkap na nakakain na itinuturing regalo mula sa Panginoon. Binanggit sa iba't ibang bersyon at aklat ng Biblia, ang Ark of the Covenant ay pinaniniwalaang ginawa ni Moises o sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Iginagalang ng mga Israelita ang Ark of the Covenant na nagdadala nito kasama nila sa pagtawid sa desyerto sa loob ng 40 taon. Nang maglaon, ang Ark of the Covenant ay nakuha ng mga Filisteo na nagdusa ng matinding kasawian na naging dahilan upang maniwala sila na ito ay isinumpa. Hindi pa rin ito napigilan ng mga treasure hunter ang paghahanap nito. May ilang mga ulat mula sa mga individual na nagsasabing natuklasan nila ang Ark of the Covenant. Ngunit ang ilan ay nag-aakala na hindi pa ito natatagpuan. Sa kabila ng mga posibleng lokasyon at kinaroroonan nito, ang Mount Nebo at Jordan, ang Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, at ang libingan ng Tutankhamun. Number 2. Holy Grail, the Lost Golden Chalice. Isa sa mga pinakakilalang Christian relics na nagkaroon ng maraming debate tungkol sa kung ano mismo ang Holy Grail. Ang paksa ng ilang sikat na pelikula kabilang ang Indiana Jones at ang Last Crusade. Ang pinakakaraniwang paglalarawan ng Holy Grail ay isang tasa na gawa sa ginto at pinalamutian ng magaganda at mamahaling batong hiyas. Ngunit sa halip na ang mga bagay na nasa tasa ang mayroong halaga, ang tunay na dahilan nito kung bakit hinahangad ng karamihan ang Holy Grail na ito, ay dahil ginamit mismo ng Panginoon ang tasa sa huling hapunan o The Last Supper. Pagkatapos nito habang si Kristo ay ipinapako sa krus, na siyang ginamit upang kolektahin ang kanyang dugo at karaniwang ginagamit ngayon bilang sinasagisag ng seremonyal sa pag-inom ng alak na nakikita natin sa mga serbisyo sa simbahan ngayon. Hinahanap pa rin ng mga treasure hunters ang Holy Grail ngunit kahit na may makakita nito ay mahihirapan silang patunayan nito. Noong 2014 dalawang Spanish historian ang nagsabing natagpuan nila ang mahiwagang tasa sa isang simbahan sa Leon. Kinumpirma ng isang pag-aaral na ginawa ito sa loob ng tamang yugto ng panahon ngunit walang paraan ang mga siyentipiko na kumpirmahin kung ito nga ba ang Cup of Legend. May mga nagsasabing humigit kumulang 200 Grail Cups ang umiiral sa buong mundo at wala sa mga ito ang napatunayan na aktwal o nakumpirma na ito nga ang nawawalang goblet o Holy Grail. Sa katunayan ang ilang mga iskolar ay umabot na sa pagtatanong kung ang Holy Grail ba ay umiral pa sa ngayon. Number 3. The Lost Egg of Fabergé. Kung interesado ka sa mga nawawalang kayamanan, malamang na narinig mo na ang mga nakakamanghang itlog ng Fabergé, na ginawa ng imperial na Russia's House of Fabergé sa pagitan ng 1885 at 1917. Ang mga nakamamanghang bagay na ito ay nagsimulang bigyan ng buhay habang ang mga napakagandang ornamental na regalo sa Pasko ng pagkabuhay ay dumaan sa pagitan ng mga monarch ng Russia. Emperor Tsar Alexander III ay nagpagawa ng pinakaunang Fabergé egg na tinatawag na hen, na ibibigay bilang regalo sa kanyang asawa na si Empress Maria Feodorovna para sa kanilang ika-20 na anibersaryo. Nakuha ng reyna ang regalo noong 1885 na galing sa Emperor Alexander III.
Hinirang ang Fabergé bilang opisyal na korona ng Imperial Goldsmiths. Ang mga nakamamanghang gawa ng sining na ito ay ginawa gamit ang mamahaling mga metal at mamahaling mga gemstones. Ang bawat isa ay nagtatampok ng sarili nitong katangian na disenyo at naglalaman ng isang sorpresa sa loob nito. At pinaniniwalaan na aabot sa 69 na Fabergé egg ang maaaring ginawa, kahit na ang mga historiador na kinumpirma na ang ilan sa pagkakaroon ng mga ito ay aabot sa 57 na piraso. Kasama sa mga nawawalang Fabergé egg ng Imperial ay ang dalawa sa mga ito na ibinigay sa reyna bilang mga regalo sa Pasko ng Pagkabuhay noong 1888 at 1889. Na tinatawag na cherub with chariot at necessaire. Ang mahahalagang itlog na ito ay may magarbong disenyo na nalalaman ng mahahalagang sorpresa sa loob nito, na kung saan ay nawawala pa rin magpahanggang sa ngayon. Ang isa pa sa mga nawawalang itlog ay ginawa noong 1897, 3 taon pagkatapos ng kamatayan ni Alexander III. Ang reyna ay nakatanggap ng isang itlog na tinatawag na mauve mula sa anak ng mag-asawang si Nicholas II, na kung saan, wala ding nakakaalam ang kinaroroonan ng mga ito. Ngunit ang sorpresa na 3 maliliit na hugis puso na mga frame ng mga larawan na kapag binuksan ay nagiging hugis ng 3 dahon na clover na nasa pag-aari ng Russian billionaire at masugid na kolektor na si Viktor Vekselberg. Number 4. The Eighth Wonder of the World. The Amber Room. Ilan lang sa atin ang mga nakakaalam sa kayamanang ito, at malinaw sa entry ng listahan na alam ng Russia kung paano ito ginawa ang opulence case sa punto ng Amber Room. Ito ay orihinal na regalo mula sa hari ng Prussia na si Friedrich Wilhelm, ang una sa Peter the Great ng Russia. Ang silid ng Amber Room ay may 180 na metrong kwadrado na silid, na may mga dingding na gawa sa amber at dahon na ginto, na may 6 na tonelada ng mga bagay upang maging eksakto. Napakaganda ng silid na ito na tinawag na Eight Wonders of the World. Makalipas ang mahigit 200 na taon ay sinalakay ng mga Nazis ang Russia at sinimulang kunin ang pinakamahalagang kayamanan ng bansa. Dahil sa interes at pagsisikap na mailipat ang 6 na tonelada na amber sa ilalim ng mga Nazis. At sa halip, sinubukan ng mga Russians na itago ito sa pamamagitan ng paglalagay ng wallpaper sa ibabaw nito. Nakalulungkot na nakita pa rin ng mga Nazis sa pamamagitan ng mapanlikhang plano nito. Ang silid ng amber ay binuwag at ipinadala sa isang kastilyo sa Königsberg, Germany. At doon ito ay muling itinayo at ipinakita ng maikling panahon. Ngunit habang ang digmaan ay patuloy at patungo sa huling mga pagkilos, ang mga silid na may mahahalagang kagamitan ay inilagay sa mga kahon at itinago sa isang lugar na walang nakakaalam. Samantala, ayon sa mga ilang historiador, maaring ang silid ng amber ay nawasak ng mga kasamahang sundalo na nagbomba sa kastilyo, habang ang iba ay nagmumungkahi na sinubukan ng mga Nazis na ipuslit ito at maaring nawala ito sa ilang lugar o nakuha ng iba. Ilang mga grupo ng mga treasure hunters ang nagpapahayag na natagpuan ang silid ng amber kahit noong Hunyo taong 2019, ngunit hanggang ngayon, isa pa ring malaking katanungan sa lahat kung nasaan na ang nawawalang silid o Eight Wonders of the World. Number 5. The Lost Sword of Honjo Masamune. Ang Goro Nudo Masamune ay malawak na itinuturing bilang ang pinakadakilang Japanese swordsmith na nabuhay kailanman, at ang mga sandata na ginawa niya ay kabilang sa mga pinakamahalaga at hinahangad na armas sa mundo. Isa sa mga sandata nito ay ang Honjo Masamune, na sinasabing isa sa pinakamagagandang espada ng mga Hapones na ginawa at nawawala sa pagkilos mula noong pagtatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ang Honjo Masamune ay orihinal na pag-aari ng Tokugawa Shogunate na ipinasa mula sa isang shogun at nagsalin-salin sa mga sumunod na henerasyon. Ang kwento ay nanggaling sa Uesugi clan General Honzo Shigenaga na nakaligtas sa isang pag-atake ng isang assailant na may hawak ng sandata at naipasa ito sa kanya. Ngunit sa kahirapan at kapos sa pera ay napilitan siyang ibenta ang espada, ngunit kalaunan ay nabawi ito sa mga kamay ng angkan ng Tokugawa. Ito ay huling napag-alaman na nasa pag-aari ni Prinsipe Tokugawa Ieyasu na pumanaw noong 1963, nang ang Japan ay sinakop ng United States kasunod ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ipinagbawal nila ang paggawa ng mga naturang armas at ang Honjo Masamune.
Mahigit sa 12 nito ang ipinasa sa isang istasyon ng pulisya sa Mashuro, Tokyo. Sinabi ng pulisya na pagkatapos na ibinigay ang mga sandata sa kanila, ay pinasa nito kay Sergeant Cody Bimore ng Western Pacific Army Forces Foreign Liquidations Commission na siyang huling humawak ng mga ito. Ngunit walang makapagpatunay kung sino ang huling humawak ng mga espada. Mula noon ay hindi pa natatagpuan ang mga sandata at hanggang ngayon ay wala pa ring balita sa kinaroroonan ng mga ito. Number 6. The Irish Crown of Jewels. Ang pagkawala ng mga crown jewels ng Ireland ay isa sa mga pinakamalaking misteryo na hindi nalutas ng bansa. Ang Irish Crown Jewels ay may 2 piraso ng detalyadong alahas na regular na isinusuot ng soberanya at Grand Master Order ng St. Patrick's. Ang mga alahas at korona ay huling isinuot noong ika-7 ng Earl Aberdeen, ang kasalukuyang order ng Grand Master. Pagkatapos ay inilipat sila pabalik sa isang safe kung saan sila huling nakita noong ika-11 ng Hunyo taong 1907. Sa ilang mga punto noong sumunod na buwan ang mga alahas ay ninakaw na bahagi ng isang mas malaking bulwagan na kasama rin ang ilan sa mga bejeweled collars na isinusuot ng Knights of the Order. Kasama rin dito ang Irish Crown Jewels sa tinatayang kasalukuyang nagkakahalaga ng mahigit $3.7 million. Number 7. The Lost Masterpiece. The Caravaggio's Nativity. Si Michelangelo Merisi de Caravaggia ay isang Italianong pintor na ipinanganak noong huling bahagi ng 1500s. Ang kanyang pagpipinta na pinamagatang Nativity kasama sina Saint Francis at Saint Lawrence. Ipinagmamalaki ang lugar sa taas ng altar sa Oratorio de San Lorenzo sa Palermo, Sicily, hanggang ang painting na ito ay ninakaw noong ika-18 ng Oktubre taong 1969. Ang mga may sala sa pagnanakaw ay hindi natukoy kahit na malawak na pinaniniwalaan na ang responsable nito ay ang mga Sicilian Mafia. At nanatili pa ring misteryo ang mga pangyayari sa painting matapos itong mawala. Ang ilan ay nagsasabi na ito ay nawasak ng lindol sa penya, habang ang iba ay nagiging palaisipan pa rin na ito ay maaaring nawala pa noong 1980. Kung sakaling nakaligtas man ito sa pagkasira ng lindol, maaari pa ring masira ang kalagayan nito sa paiba-ibang panahon. Ang paintings na ito ay nagkakahalaga ngayon na aabot sa humigit na $20 million, at kasama sa mga tampok sa nangungunang 10 listahan ng FBI ng mga krimen na may kaugnayan sa sining. Number 8. The Lost Trophy of Jules Rimet. Maaaring hindi mo pa narinig ang tropeyo na ito noon kung bakit bigla na lang itong nawala. Ngunit, paano kung sabihin namin na ito ang orihinal na premyo ng FIFA World Cup noon na may solidong ginto? Ang unang hinirang na kampiyon noong 1930 ng World Cup na tropeyo na ninakaw noon ay ang bansang Uruguay, at hindi lang isang beses na nawala kundi 2 beses pa ito. Ang pinakauna ay noong taong 1966, pagkatapos ay sumunod noong 1983 na nawala sa pangalawang pagkakataon. Mula noon hindi pa ito nahahanap magpahanggang ngayon. Marahil na di na ito mahahanap muli, dahil sa alinman sa mga pagsisiyasat sa mga nagnakaw ay nagmumungkahi na ang lahat ng 6 na kilo ng gintong tubog na sterling silver ay malamang na natunaw na at naibenta sa iba. Ang bagong FIFA World Cup na tropeyo ay mas magarbo at mas mahal sa pagkagawa mula sa solidong 18 karat na ginto. Gayunpaman, hindi nakukuha ng mga nanalo ang aktwal na tropeyo ng World Cup. Sa halip ay ibinibigay lamang ang isang replika na gawa sa gintong tubog na tanso. Number 9. The Lost Most Precious Stone. Isa sa mga pinakasikat sa lahat ng gemstones noong unang panahon. Ang Florentine Diamond ay may kamanghamanghang kwento at misteryo na nagiging palaisipan kung papaano nawala ito. Ang orihinal na pagkagawa ay nanggaling sa Duke ng Burgundy na si Charles the Bold, na sinasabing nawala ito noong siya ay nakipaglaban sa Marat habang suot at napatay noong 1476. Maaring inisip din ng iba na ninakaw ito sa puntod ni Charles at ibinente ng mura sa iba. Nagsalin-salin ito sa iba't ibang mga may-ari sa mga nagdaan at pagitan ng 400 na taon.
Nakalaunan ay napunta sa mga kamay ni Charles I ng Austria. Pinaniniwalaan din ng iba na ang 137 karat na dilaw na brilyante na ito ay ninakaw ng isang taong malapit sa pamilya nito at dinala palayo sa South America. Matapos ang unang digmaang pandaigdig kasama ang iba pang mga crown jewels. Kung ano pa man ang pangyayari pagkatapos nito ay nananatiling isang misteryo, ngunit ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $25 na milyong noong 1922, na ang halaga ngayon ay aabot ng humigit kumulang $380 milyong. Number 10. The Lost History of Maxburg Archaeopteryx. Ang Archaeopteryx ay isang species na lumilipad na dinosaur na nabuhay sa huling bahagi ng panahon ng Jurassic. Ang pag-aaral ng Archaeopteryx fossil ay nagtatag ng mga ugnayan sa pagitan ng mga airborne predator na ito at ng mga ibon na naninirahan sa ating kalangitan ngayon. Sa kasamaang palad, ang mga fossil ng Archaeopteryx ay napakabihira na may 11 lamang na natuklasan na nasa researchable na kondisyon. Isa sa mga iyon ay ang Maxburg Archaeopteryx. Isa ito sa nawawalang kayamanan na hindi pa nakikita mula noong mamatay ang may-ari nito noong 1991, kasunod ng pagkatuklas ng mga fossil sa isang German quarry noong kalagitnaan ng 50s ay ipinadala ito ng may-ari na si Edward Opitz sa quarry upang suriin ang mga mananaliksik. Nakumpirma na ito ay isang Archaeopteryx fossil na isang pambihirang species na nahanap kailanman. Hanggang sa puntong iyon kasama pa ng 2 pang ibang natuklasan ng umagang iyon ipinakita ang fossil sa museum. Sa kasamaang palad sa magkasalungat na pahayag na kahit na siya ay sumang-ayon para sa Maxburg Museo ay natuloy pa rin ang mga negosasyon sa pagbebenta sa Munich State Museum. Ngunit, tinanggihan niya ang opisina sa lahat ng karagdagang kahilingan na tingnan o pag-aralan ito. Sa halip ay iniuwi niya ito at itinago sa ilalim ng kanyang kama. Ngayon halos 3 dekada ang nakakaraan pagkatapos ng kanyang kamatayan, ay di pa rin matagpuan ang kinaroroonan ng Maxburg Archaeopteryx na nagiging malaking misteryo sa lahat. Ang ilan ay nagsasabing ibinente niya ito sa isang pribadong kolektor bagaman ang mga eksperto ay may pag-aalinlangan na kahit sino pa ang makakuha nito ay magagawang itago sa lahat ng oras. Kung isa sa alang-alang ito ang pagkawala sa loob ng mahabang panahon, ang pinakakapani-paniwalang mga teorya na ang alinman sa pinakatinatagong kayamanan ni Opitz ay dinala hanggang sa huling libingan. Sana nakatulong sa inyo ang topic natin ngayon, tungkol sa mga nawawalang kayamanan sa kasaysayan ng mundo Part 1. Lagi nating tatandaan na mag-iingat parati at umiwas sa anumang sakit, lalo na sa panahon ngayon. Ito po ang iyong lingkod Absgill Treasure. Huwag kalimutang mag-subscribe, share at mag-like, pakikalimbang na rin ang bell para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Hanggang sa muli, salamat!